Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos na kilang makapangyarihan Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, manawa na may po inyong samahan sa oras na ito. Muli po kinyalan yung makapagpagiman ng kamay. Abuli ng lahat ng aming pangangailangan. Pagkalingin ng mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihilan at bibigatan, inyo kong lubusan, palakasin at pagtagin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingan itataas, inyo pong ipagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat, ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito mabigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakanig ito, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapala. Ito po ang aming samot na namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang malakas sa ating buhay na Diyos. At sabihin po natin ng malakas, Welcome, Holy Spirit. You are welcome in my heart, and you are welcome in my life. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Medyo pumipitpak yata. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, the fourth Sunday in Ordinary Time, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanatay 5, simula talatang 13 hanggang 16. Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Jesus said, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos. Wika ng Panginoong Yesus, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pa mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng pakalan. Sa halip ay inilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa
at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon at mangyari po kaupo sa napakagandang presensya ng Diyos. At isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. First of all, galing po ako kanina sa ususan sa St. Ignatius of Loyola Parish upang tingnan yung naganap na pag-turnover. Ang nadadagdag ko lamang yung simula pa lang ng proper na pagtitipon sa pamagitan ng praise and worship ng tapat pa worshipers. Kaya pagdating ko, nakakarating ko lamang doon sa ususan, medyo saglit lamang ako. Ang sabi sa akin ng isa sa inyong PDI dito sa B3, si Brother Edger, sabi niya, "Kuya Ryan, ang hayo mo ay 2 to 4, kaya dapat huwag kang paabot ng traffic." Eh, sumaglit naman ako. Kaya nagpaalam ako kay Esther Bergie at sa outgoing monitoring head na si Brother Charles. Total naman, yung oras dito, katatapos lang yata ang turnover ceremony para sa bagong monitoring head dito sa tapat pa. Ito ay sa katauhan ni Brother Cirilo Che Kirubin Corrales. Amen. Huwag kayong magtataka kung bakit si Brother Che ang nilagay na monitoring head dito sa tapat pa na siyang pumalit kay Brother Charles. Sa una, si Brother Charles ay dapat may mission siya sa probinsya ng Lucena. Yun nga lang, hindi niya maiwan yung kanyang pagpasok doon sa eskwelahan sa Loyola School of Theology. Kaya hindi siya pwedeng mag-absent sa kanyang pagpasok sa eskwelahan yon, sa School of Theology na yon. Bakit ka mo? Kasi importante ang matutunan kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Ang ating ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyo ay pamamagatan ko pong salt and light. Passwords for a powerful witnesses. Asin at ilaw, mga password para sa pinakamakapangyarihang pagsaksi. Sinabi ni Jesus kung sino tayo. Tayo daw ang asin sa sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 13, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol." Purihin natin ang buhay na Diyos. Now, itong mensahe ito ay hinati ko sa 2 password. At kaya una ko ibabahagi
itong dalawang password na ito. Ang unang password na ibig ko'y bahagi sa inyo ay ang salitang SALT. SALT. S-A-L-T. SALT. Ayan. At ang ikalawang password na nais kong ibahagi sa inyo ay ang salitang light. Kaya kung kakayanin ng hanggang 3:45 o 3:50 para hindi masayang ang inyong pag-attend ng banal na misa mamayang alas 5, mga kapatid, hindi yung may sasaligsik sa inyong puso itong ibabahagi ko. Amen? Now, ano po ring asin sa ating buhay, mga kapatid? Ang asin, mga kapatid sa Panginoon, yan po ang nagpapapreserve o pampalasa sa nilulutong pagkain. Kagaya ng chapsuy, adobo, paksiw. Paksiw, nilalagyan pa ng asin. Meron din ginagamit din na pampalasa para bukod sa pampalasa, may ginagamit din para pamprito, kagaya ng malasadong itlog. Katulad ng pinalmusan ko kanina dun sa Brother Wilson Eatery. Sabi ko, ang sarap naman yan. Kahit hindi lagyan ng asin. Now, bibigyan ko po kayo, una ko pong bibigay sa inyo itong acronym na asin o SALT. S-A-L-T, SALT. Letter S of SALT stands for stay pure in heart. Stay pure in heart. According to Matthew chapter 5 verse 8. Pati kodikot gustong takay ng hangin eh. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa madaling wika, always stay pure in heart. Panatilihing malinis ang ating puso. Huwag natin hayaan dumihan ng kung ano-ano mga bagay na hindi dapat. Kagaya ng mga palimalikang kumakalang daw na ni papyrus na yan. Ha? Naniniwala ko, hindi tatalag. Hindi tatalag yung virus na yan. Bakit kamo? Sapagkat marami ang nananalangin na bayan ng Diyos na may malinis na puso. Amen? Always stay pure in heart. Letter A. The letter A of salt stands for add flavor through graceful words. Dagdagan ang pampalasa sa pamagitan ng puno ng grasyang gawa o salita. Mga salitang punong-puno ng grasya. Tignan natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Colossians chapter 4 verse 6. Colossians chapter 4 verse 6. Anong sabi dito? Let your conversation be always in full of grace, seasoned with salt,
so that you may know how to answer everyone. Naintindihan niyo pong English ko? Ha? Amen. Yung iba ang sabi, hindi maintindihan ang English. Tagalogin na natin para maintindihan yung iba. Kala nyo, hindi ko tatagalogin, ha? Ito, sabi na sulat ni Apostol San Pablo, sikaping mawili sa pakikipag-usap sa inyo at pag-araling mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Yan ang karagdagan ng pagpalasa sa pamagitan ng mga salitang puno-puno ng grasya at biyaya. Amen. Through graceful words, it adds powerful flavor. Kung ang asin na ginagamit sa pagluto, ginawang pampalasa, karamihan nirarap, pinapahita sa isda bago pretuhin, matapok, bago lagyan ng asin, tinatanggal mo na yung mga hasang at bituka. Pagkatanggal ng hasang bituka at lilinisin, pinapahid ng asin. Amen? Ang pinakapangit na pampalasa, alam niyo kung ano? Bensing. Bakit? Kaya buwan ko, di na kami naglalagay ng mga bensing. Bakit? MSG. Pabuti pa ang asin, walang MSG. Kahit iodized salt, yan ang magiging pampalasa. At maaaring gamitin na para sa palasadong itlog. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. So that's the letter A of salt. Add flavor through graceful words. Letter L of salt stands for live as preserver of goodness. According to Romans chapter 12 verse 2, itong pinaka-popular sa lahat. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ire. Sabi mo sa iyong katabi, friendship. Sa akin, wag sa akin, sa katabi nyo, sabihin nyo, friendship. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo at magbago ng isip upang mabatid ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Anong sagot ng katabi nyo? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ang ibig sabihin, huwag kang umayon sa mga alok ng mundo. Huwag tayong umayon sa alok na pinatawag nilang Bitcoin. Hallelujah! Alam mo yung Bitcoin, yan ang humahak sa mga websites at social media. Amen? Yan ang nagdadala sa
Yan ang nagdadala sa mga social media sa kapahamakan eh. Yung Bitcoin. Ha? Yan ang nagdadala sa pag-hack ng social media. Mabuti na lang at hindi na ako sumasali sa mga ganong klaseng mga websites na di mo alam kung legit o nang-hack lang. No? Yung mga pag-hack na yan, likha ng demonyo yan, ano kayo? Amen? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Sa letter D, ang unang pastor na ito matutuwa kayo. Letter P of SALT stands for tell the truth in love. Ipahayag ang katotohanan sa pag-ibig. Where am I found it? It's found in the letter of Saint Paul to Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 15. Epeso kabanatang 14, talatang 15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. At titingnan natin sa sarili nating wika, Epeso kabanatang 4, talatang 15. Sabi dito, manapay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Si Jesus Christ, brothers and sisters, ang siyang ulo ng ating banal na simbahan. Bakit kamo? Yan ang deklarasyon ni Jesus Christ kay St. Peter. Upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades will never overcome it. I will give you the keys in the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. So maliwanag po ang sinabi ng sulat ni Apostol San Pablo. Speak the truth in love. Amen. Now we go to the second password of this topic, all about light. Letter L of light stands for live for God's glory. Mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. According to 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Sa sariling wika, tingnan natin sa unang Korinto. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Gawin mo ang lahat ng ginagawa sa ikararangal ni El Shaddai. Ano ang sagot ng inyong katabi? Tulitin natin ang Panginoon.
Live for God's glory. Mabuhay tayo ng mabuti para sa kalwalatian ng Diyos. No matter what, kung anong mga pinagkakabalahan, either kumakain ka, o umiinom, o may pinagkakabalahan sa buhay, do it all. Gawin ninyong lahat sa ikararangal ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Purihin ang buhay ng Diyos. Letter I of the word light stands for influence others by example. Anong sinabi ni San Pablo sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ika-4 na kabanata, talatang 12. Sabi rito, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Tatagalogin ko po para mas malinaw pakinggan. First Timothy 4:12. Huwag mong bigyan daan na hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Maging huwaran ang bawat isa. Sa aling paraan? Sa pamamagitan ng ugali, maging huwaran ng mga mananampalataya sa pananalita, sa ugali, sa pananampalataya, sa pananalita, sa pag-ibig, at sa kabanalan. Amen? Be influenced to others by example. Maging ma-influensya tayo sa iba sa pamamagitan ng halimbawa. Isang mabuting halimbawa ang maging huwaran tayo sa mga mananampalataya. Sabihin mo sa ikatabi, friendship, maging huwaran ka sa mga sumasampalataya kay El Shaddai. Anong sagot ng inyong katabi? Purihin natin ang Panginoon. Letter G of light stands for go into the darkness with gospel. Humayo saan man dako na sa mga lakong nadidilan sa pamamagitan ng paghayag ng mabuting balita. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 19? Therefore go and make
make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag na sinabi ni Jesus sa pamagitan ng Great Commission. By making disciples of all nations, go and preach the living word of the Lord. Palakpak niyo sa Panginoon para ma-record nila eh. Kaya kayo po mga senior citizen, mawalang galang lang po. Munting paalala lang po. Wag po kayo magsasabing, ay, pasensya ka na, iho. Alam mo lang ang marupok ng tuhod ko. Masakit na ang spinal cord ko. Gurang ng lolo at lola mo. Tignan mo si Brother Shelby, tawang-tawa. Pag binabanggit ko. Sa halip, sabihin mo sa iyong apo o sa mga apo mo na mga malalaki na, Apo, huwag ka mag-alala. Sa grasya at biyaya ng Diyos, malakas pa ako. Amen? Sino sa inyo mga nagsusumpa tuwing umaga? Taas ang kamay. Yun totoo lang. Taas ang kamay. Huwag ibababa. Ilan? Yung iba nag-exercise sa bahay. Bakit hindi subukan mag-exercise sa labas nang walang nag-aalangan? Malay nyo, sa pulong ng ehersisyo, tanggal ang tuhod na nangangatok. Tanggal ang buto na marupok. At lalo na, burado na sa mindset ang sabihin, kurang na ang lolo mo o ng lola mo. Amen? Pulihin natin ang buhay ng Diyos. We go to the letter H of light. Hold on to Christ, the true light. Hold on to Christ, the true light. Anong sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nananakit sa kaniligan. Liwanag sa lakas ng buhay. Purihin natin ang buhay na Diyos. Let us hold on to Christ Jesus na siyang tunay na liwanag. Amen? Hold to the light. Hold to the true light, which is Jesus Christ, the Son of God, whose the Word became flesh
and made His dwelling upon us. Na nagkatawang tao, ipinanganak ng ating inang Birhen si Maria. Lumaki, naghayag ng mabuting balita, hanggang sa siya'y nagpakasakit, namatay sa krus, hanggang sa muling pagkabuhay, at hanggang sa siya'y malunok sa kanan ng kanyang amang nasa langit. Amen? Now, we go to letter T of light. Letter T stands for testify through good works. Testify through good works. According to Matthew chapter 5, verse 16, Jesus said, "In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Purihin ang buhay ng Diyos. Pasikatin daw ang ating ilaw. Ayon sa Tagalog Popular Version Bible, liwanagin ang ilaw at makita ng lahat sa ating mabubuting gawa at luluwalhatiin tayo ng ating Amang nasa langit. Amen? Let our light shine before others. Liwanagin natin ang ilaw upang makita ng lahat ng tao. Lahat ng mabubuting gawa. Katulad ni Sister Claire, Sister B, Sister B at Sister Caris. Kahit sa tahanan ay may salo-salong gulo di pa rin tumitigil sa pagsaserve sa gawain ito. Amen? Kaya itong magkakapatid na Sister B at Sister Caris, kahit anong mangyari, di sila magsasawang gumawa ng mabubuti upang bigyan luwalhati ang ating dakilang El Shaddai. Amen po ba? Sister Alice, kamusta po ang pag-turn over kay Brother Che? Tagumpay daw. Kahit ang ilan ay nalulungkot. Huwag natin ikalungkot ang pagpalit ng magiging head. Bakit? Ay siyempre, sino nag-approve na ilagay sa papapa ang ating letter design na si Brother Che? Siyempre, yung galing sa itaas. Ngayon, kung sino ang ating bagong head, nag-support. Kung yung supporta natin kay Brother Charles, yun din ang supporta natin kay Brother Che. Amen? Ang tanong, inaasahan pa ni Lord na susuportahan natin si Brother Che.
Tapos ang kamay nagsasabi, Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. At bilang pangwakas, tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part. Sabihin nyo, exciting part. Ganito sabihin nyo, exciting part. Live as a salt and shine as a light. Mamuhay bilang asin at magningning bilang ilaw. Amen? Mamuhay tayo bilang mga asin sa sanlibutan at magningning bilang ilaw ng sanlibutan. Taas ang kamay, pikit ang inyong mga mata, at iyuko po ang inyong mga ulo. At bilang simpleng panalangin, awitin natin ang tayo'y mga hinirang at pinili ng ating Panginoon.
ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Banal na Diyos, dakila pangakapangyarihang Ama, salamat sa mensaheng kapahayagan patungkol sa asin at ilaw. Nawa magsilbing aral ang mensaheng ito at ibahagi sa iba ang kanilang napapakinggan. O Diyos, maraming salamat at patuloy mo kaming binigyan ng lakas. Maraming salamat din, Panginoon, sa matagumpay na pag-turn over kay Brother Che Corrales bilang bagong monitoring head sa area ng Tapat. Patuloy niyo po siyang pagpalain sa kanyang gampanin bilang aming bagong monitoring head dito sa Tapat na Chapters. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa lugar na ito. Unang-una po ang administrator ng katedral na ito. Ganon din po, mula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta dito sa gawain ito sa dako ito. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Sa ngalan mo, Jesus. All together say Amen. Taas ang inyong mga daladalahan at atin po tayo po'y patuloy na gabayan sa maningatan at ang lahat ng itataas nyo at ating idulog sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Before that, sa Webes, ibabahagi ko po ang password na SALT doon po sa Napindan. At sa araw ng Biyernes, doon sa Santa Rosa de Lima, ibabahagi ko naman ang password na light para po sa gayon, para mapaganda at maging maliwanag sa atin ang mensahe. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama makapangyarihan, darating po't basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig lang sa panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo'y sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya mapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang pusong takal, siksik, liglig at umaapang. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at ibang sigla na galing sa iyong banal na pangalan. We thank you so much. Ito po ang aming samot na langit kaysa ng panambitang panalangin ng aming Ina Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas,
Panginoong Heso Kristo, na namumuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. All together say Amen. Amen. All together say Amen. Amen. Pakibabangin niyo mga hawak kamay. Babangin niyo mga hawak kamay. At itaas ang inyong kamay na walang hawak. At malayang magpupuri ng malakas kay Yahweh ang Shaddai. Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay. Pagtapon ko itong sisigaw ninyo. I am the salt of the earth, and I am the light of the world. I am the salt of the earth, and I am the light of the world. Pakiulit po ng malakas. I am the salt of the earth, and I am the light of the world. I am the salt of the earth, and I am the light of the world. Lakasan po ulit. I am the salt of the earth, I am the light of the world. I am the salt of the earth, I am the light of the world. I am the salt of the earth, and I am the light of the world. I am the light of the earth, and I am the light of the world. And may the Lord God bless us all now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everybody.